mga pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Ito po si Terry Alpa at syempre tayo po ay muling magkakasama-sama. And of course, bago ang lahat, thank you so much sa ating pong mga kasamahan dyan po sa DWWD Armed Forces Radio, kung saan po tayo ay napapakinggan at napapanood sa inyo pong mga radio, saan man kayo naroon. Kahit wala pong internet, kami po ay inyong mapapakinggan. At syempre po, pagbati po sa lahat po ng ating mga kasama dyan po sa Boses ng Kawal Pilipino, ng DWWD, ating pong mga boss at sa technical side. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. At bago po ang lahat, ang ating pong mga modernong bayani, ang Bantay at Kasangga ng OFW International, and of course, founder Albert Gonzon, kung saan po very busy ang ating partner, kaya di nyo muna siya mapapakinggan. Ganon din po ang ating pong magandang partner na Miss Jeline Valenzuela, Miss Money Magnet, hello sa'yo. Kumusta na ang iyong baby? Alam ko full-time mother ka ngayon, kaya namimiss ka ng ating mga followers and viewers sa apat na sulok ng mundo. At syempre po, ang ating pong mga chapter sa bawat bansa, meron po tayong Bantay at Kasangga. Hello po sa inyo lahat, saludo po kami sa inyo, saan man kayo naroon. Di ko na po kayo isa-isahin kasi po, napakarami po ninyo at baka po kayo ay magtampo sa akin. Okay, at syempre po mga magagandang balita natin sa araw na ito. Pero ang lahat po ay, bago po ang lahat ay atin munang pakiramdaman ang ating paligid. Mukhang nangangamoy na po ang ating nalalapit na halalan 2025. Ito po ang ating mga senador, mga mayors and councilors ay medyo nakikita na po ang kanilang mga tarpaulin sa bawat paligid. Andyan na po ang kanilang mga muka, mga pagbati, mga kung ano-ano pa. Ito po ba yung tinatawag natin na mga trapo? Anyway, kayo na po ang bahalang humusga. At siyempre, alam na po natin na hindi maaalis yung pong mga bigay-bigayan dyan sa tabi-tabi, mga bulong-bulungan dyan. Sige po, kunin nyo lang po, pero dapat kung ano po ang nakikita nyong nararapat, maka-Diyos, maka-tao, na kandidato, yun po ang inyong ilagay. Alam po natin, pag tayo po nakakita ng kumikinang na pera, usually 500 yan. Ay tayo po ay alam natin, hindi pwedeng hindi tumanggi. Lalo po sa ngayon na alam po natin, napakahirap po ng buhay nating mga kababayan. Siyempre dahil po sa dami na rin po ng kalamidad na pumapasok sa ating bansa. Talagang hindi lang naman po tayo, buong mundo po nararamdaman yan, mukhang ito na raw yung sabi na mga signs na malapit na. Pero alam niyo po, pag sinabing signs na malapit na, hindi po ibig sabihin yan years. Yan po ay matagal pa rin po para po sa taon natin. Pero sa taon po ng mga nakaraangan ay maikli na lang po yan ang buhay ng mundo. Okay, at siyempre mga paalala pa rin po sa ating mga kababayan na tungkol po dito sa scammer. Super dami po ng scammer ngayon sa Facebook. Kaya bibigyan ko po kayo ng babala, maging mga kababayan natin sa ibang bansa at dito sa Pilipinas, buong mundo po yung scammer. Kahapon lang po ay nabiktima po ang ating kaibigan na si Miss Lynn. Alam niyo po, ang kanila pong style ay yung PPM ka at sasabihin sa'yo na magkakaroon ka ng pera, 5,000. Ganito lang gawin mo, yung GCash mo, papadala daw sa'yo, kaya bigay mo yung GCash number mo. At ang mangyayari niyan, may papasok na OTP or tinatawag na authentication code.
huwag nyo pong ibibigay yun. Kasi nagkamali po itong kaibigan natin. Ibinigay po niya ang kanyang authentication code. Kaya pagtingin po niya sa kanyang GCash na may laman niyang pera, bukod po doon sa 5,000 na niloan niya sa GCash, kasi po ang GCash may loan yan nagpapautang yan natangay pa po yung dati. Kaya ayun po, ang sakit po ng loob na ganun. Kaya ang warning ko na lang po, napakasimple lang. Pag may nag-PM sa inyo, o tumawag, o nag-text, o ano man yan, huwag nyo pong sagutin. Dahil po yan, pag once na sinagot na po yan, makukuha na po niya ang inyong mga detalye. At kung sila naman po tatawag, makipag-call sa'yo, ang boses mo naman ang kanila makukuha dahil gumagamit na po sila ng artificial intelligence. Yan po yung AI na tinatawag na kayang-kayang magaya ang boses ninyo. Kaya yan po ang gagamitin sa pag-i-scam at pagkuha ng pera. Ang dami na po nating mga kabayan lumapit po sa atin na talagang na-scam, may 5,000, may 3,000 na nawawala at naibibigay po sa taong yan. Yan po ay gumagamit ng fake Facebook, ginagamit pa po, minsan kilala minsan vlogger, pangalan ng vlogger ang ginagamit yan po ang kanilang kaya ano ka kasi, wow, sikat na vlogger itong nag-PPM sa akin, siyempre, ma-attract ka. Pero itong vlogger na ito, wala po itong alam sa mga nangyayari. Ginagamit lang po yung kanyang account. At minsan po yung account nyo rin ang kanilang gagamitin. At lahat ng kaibigan mo ay hihinga ng pera. Kaya yan po ang pinag-iingat po natin. Huwag pong makipag-usap sa isang strangers na hindi nyo kilala, o kung meron man nag-a-add sa inyo, tingnan nyo muna kung meron kayong mutual friend sa kanya. Yan po, tingnan nyo kung matagal na po yung kanyang FB, kung bago lang o ano, mag-doubt na po kayo. Okay, yan po, palakpakan natin yung mga walang yung scammer. Sana dumami, kumonti na po yung lahi ninyo, kawawa naman po yung ating mga kababayan. Okay. Okay, yan na, may nalaglag ang ating salamin. Kailangan po natin ito. Okay, ngayon po ay meron tayong magandang balita. Ang ating pong topic ngayon, pinaka-highlight po, ito pong Pinoy Balik Scientist Program ng DOST. So, pag sinabi po natin balik scientist, ito rin po yung ating mga balik scientist, mga balik manggagawa na scientist. So sila rin po ay mga OFW, di ba? Kasi nasa 4 na sulok na mundo rin po yung mga balik scientist na po yan. At yan po ay mga Pilipino. Yan, matatalinong Pilipino. Aba, hindi naman po kayo magiging scientist kundi po kayo matalino. Sila po ay nagbalik dito sa ating bansa upang i-share yung kanilang mga research. Wow, talagang makakabilib ang research ng ating mga Pinoy scientists. Hindi na po natin kailangan ng mga banyaga para po dito sa mga research nila. Kasi po, unang-una po, doon sa nakapanayan po natin, yung isa pong scientist na mamaya po mapapanood nyo at makikilala nyo siya. Yun po yung kanya pong na-research na ngayon po ay nasa market na po. Ito po yung products na ini-spray nyo lang po sa inyong mga sugat, yung mga parang bruises o yung nadapa, mga pasa-pasa. Ini-spray nyo lang po ito at ito po ay mawawala. Sabi nga po niya, hindi po siya nag-promise na totally gumagaling, pero ang bilis po ng pagbalik o paggaling nitong sugat na ito. Mamaya po mapapakinggan niyo siya at saka yung mga detalye niya at kung sino po siya sa ating pong interview. Mamaya play po natin yan. At ito nga pong, bukod po dyan sa spray na yan, ay meron din po siya mga iba pong products. Lahat po ay para sa healthcare po. At siyempre meron din po tayong mga scientists about energy, yan kung paano po makasave, at kung ano-ano pa po mga fertilizer, mga kung ano-ano pa po yan na matutungayan niyo po sa ating interview pagkatapos po nito. So, anyway, ang DOST po ay talagang napakarami pong ginagawa. Sabi nga, ito yung ahensya ng ating pamahalaan na talagang kapaki-pakinabang po ang mga ginagawa ng ating mga scientist yan, din po mga researcher, sa mga research and development, andyan po, at paging sa pangkabuhayan po ng ating mga OFW. Ang DOST NCR naman po, yan naman po yung para sa mga trabaho o mga suporta, livelihood sa ating mga OFWs. Yun po yung iForward. At sa susunod po nating segment ay atin naman pong ipi-play yung ating pong mga interview sa kanila nito pong 2024 Regional Science Technology Week in NCR. Ito po yung DOST
NCR. Sila po yun. So, doon po sa ating papapanoorin yung panayam, ay makikita nyo nga po yung mga interview natin sa mga Pinoy scientists na nagbalik loob tuloy, nagbalik bayan. Ayan, at siyempre, mabanggit natin yung nagbalik loob. Balik na po kayo dito sa atin sa pamayanan kasi po malapit na Pasko para makasama nyo na po yung inyong mga pamilya ngayon magpapasko. Sila naman po yung mga nagbabalik loob na ating mga kabayan na nasa kabundukan. Pero ito pong ating tinatalakay ay yung pong mga balik scientist naman po. Mga Pilipino scientist na ang tatalino. Talagang hindi matatawaran sa sobrang research, sa sobrang galing ng kanila pong mga research. Yun naman pong atin naman pong DOST NCR, yung tinatawag naman pong I-Forward para naman po sa ating mga kababayan Pilipino. At napakarami pa pong ginagawa ng DOST. Ang DOST NAS naman po, syempre yun naman po yung medyo nosebleed ang DOST NAS nosebleed kasi talaga ang kasama po niya dyan mga National Academy academician po sila, kaya pagka kami po ay nagko-coverage yan, wow, nosebleed, pero nakakasunod naman po kami kung ano po yung kanila pong nais parating sa ating mga kababayan. Okay, at syempre po bago ang lahat, yan po papurihan din po natin ang ating masipag na DOST Secretary Renato Solidum, kung saan po ay matutunghayan nyo rin po ang ating panayam sa kanya. Kasama rin po si ang Engineer Romel Tasbal, siya po yung sa DOST NCR, yan po yung sa susunod nating segment. And of course, ngayon po ang mapapanood nyo na muna po sa ating pong in-interview ay yung mga balik scientist at syempre si Ma'am Leia, yan, si Ma'am Leia po Bendia, siya po yung Undersecretary for Regional buong DOST region, siya po yung may hawak nun. Yan, mapapakinggan nyo rin po siya. Okay, at habang inaantabayanan po natin na maging ready po yung ating mga panayam ay pwede pa po tayong tumalakay pa po ng ibang mga topic kasi po after this ay meron lang pa play natin po siya in a few minutes time. At syempre po bago ang lahat din i-announce ko rin po ang magaganap na ballroom dancing. Ito po ay for Lola and Lola, for a cause, for senior citizen beneficiary po ang senior citizen. Ito po yung Shining Masambong Elderly po ay magkakaroon po ng isang charity ballroom dancing. November 15 po yan, 4 PM po sa Masambong Tennis Court po yan. Yung pong mga elderly, mga member po ng Shining Elderly ay libre po sila. Sila po ay makakapagsayaw, exercise, may kasama pa pong parapol, at syempre, snacks. At yung mga gusto naman pong umaten, na hindi po member, ay meron lang pong 100 pesos po na entrance. Kasama na rin po yung snack dyan, at syempre, free ballroom dancing. Exercise po yan. Makakapag-avail po kayo, pwede po dun mismo na po sa Masambong Tennis Court, pwede po sa entrance, na doon na po kayo mismo po kumuha ng ticket. At yan po ay matatagpuan sa Barangay Masambong. Nakalagay po dyan, tanong nyo lang po saan ang tennis court na Masambong. Ito po ay kahilera lang po ng police station ng Del Monte Avenue. Madali po siyang makita. Sa gusto pong ma-exercise, halaga pong 100 pesos lang po. May mga DI po doon. Yan po, ang proceed po niyan ay mapupunta po para po sa mga lolo at lola ng Shining Masambong Elderly. Sa kanila po yan. Kasi ito po yung ginagawa natin dahil marami po tayong lolo at lola na wala na po talaga silang mga inaasahan, wala na po silang income. So tayo na lang po na mga grupo ang tumutulong po sa kanila kahit paano po ay magkaroon sila ng bahagi sa ating society, Hindi katulad po noon. Pag lolo at lola na po ay nasa bahay na lang nakaupo.
wala nang ginagawa, nanonood, nakikinig ng radyo. Buti nga ngayon, high-tech, ang dami napapanood sa movies, sa Netflix, ayan, nandyan po ang YouTube. Ay, nakikita ko po, nalilibang din po sila sa bahay. Pero iba pa rin po, ang meron silang social life. Kasi yung pong social life, yan po ay nakaka-improve po yan ng ating pong mental. Hindi po mental hospital. Nakaka-improve po yan ng ating mga pag-iisip, na exercise, kailangan po natin ng mga senior citizen ng exercise ng ating brain para hindi po kayo magkaroon ng dementia. Okay, iwasan po yan, sabi nga, eat healthy foods like fruits and vegetables, less meat, konti lang po para po sa mga karne. At saka po, lagi po kayong kumain ng mga green leafy vegetables. Matatagpuan lang po yan sa paligid nyo. Pwede rin po kayong magtanim. Ako po nagtatanim ako ng kamoting kahoy. Ay, kamoting, ano ba itong kamote? Talbos ng kamote. Healthy daw po kasi yan yung kamote. Pati yung kanyang talbos. Okay, yan po yung paalala natin sa ating mga senior citizen. At siyempre naman, mga senior citizen, hindi na po sila, meron ding mga kaso ng mga senior citizen na scam kasi marami po tayong senior citizen na masyado pong marunong po sila sa ating technology, nakakasunod. Hindi po lahat ng senior citizen ay hindi marunong mag-Facebook, tulad po ng sa Shining, talagang halos lahat po yan marunong, ano. Kaya yun din po, kasama din po kayo sa magiging biktima pag nakakarap nyo yung mga scammer na yan. Okay, at syempre, ayan, sabi nga, papakinggan na po natin yung mga interview po natin sa ating mga balik scientists at syempre dun sa ating pong mga DOST officers, DOST secretary, undersecretary, sila po ay inyong mapapakinggan. Okay po, panoorin. Scientist Program Convention. I extend my heartfelt congratulations to the DOST, the BSP team, and especially our returning scientists who embody the brilliance and promise of the Filipino mind. Pwede ko po bang ipatayo yung mga nandito na mga balik scientists? Thank you po. Maraming salamat for your commitment to return home and share your knowledge for the benefit of our people. Your return is more than just a homecoming. It is a gift to our nation. I'd like to take this opportunity to mention my kababayan, Dr. Rose Constantino, who had 2 engagements with CNU as a Balik Scientist Award. I was your keynote speaker 7 years ago, on December 1, 2017. As the principal sponsor of the Balik Scientist Program Bill. During that time, hindi pa po batas. I emphasized the efforts to institutionalize Balik Scientist Program, which started in the year 2000. The bill had been refiled from 11th Congress to the 16th Congress, spanning 17 years on that date. Back then, as a neophyte congressman, full of enthusiasm, I had high hopes that the bill would finally become law. In closing of my speech, I said, I might be your lucky charm. True enough, 6 months after, in June 2018, BSP became a law.
Since the enactment of RA 11035, also known as an Act Strengthening the BSP in 2018, what significant changes have occurred in the field of science and technology? What are the significant impacts of the law in our community? For the Department of Science and Technology, as part of your mandate, you look back at our scientists working abroad. Where are they now? What fields are they into, and how can they help innovate and transform our society? Data shows there are about 600 Balik Scientist Awardees and 800 engagements. World Scientist as a law convention. I extend my heartfelt congratulations to the DOST, the BSP team, and especially our returning scientists who embody the brilliance and promise of the Filipino mind. Pwede ko po bang ipatayo yung mga nandito na mga Balik Scientists? Thank you po. Maraming salamat for your commitment to return home and share your knowledge for the benefit of our people. Your return is more than just a homecoming. It is a gift to our nation. I'd like to take this opportunity to mention my kababayan, Dr. Rose Constantino, who had 2 engagements with CNU as a Balik Scientist Award. I was your keynote speaker 7 years ago, on December 1, 2017, as the principal sponsor of the Balik Scientist Program Bill. During that time, hindi pa po batas. I emphasized the efforts to institutionalize Balik Scientist Program, which started in the year 2000. The bill had been refiled from 11th Congress to the 16th Congress, spanning 17 years on that date. Back then, as a neophyte congressman full of enthusiasm, I had high hopes that the bill would finally become law. In closing of my speech, I said, I might be your lucky charm. True enough, 6 months after, in June 2018, BSP became a law. Since the enactment of RA 11035, also known as an Act Strengthening the BSP in 2018, what significant changes have occurred in the field of science and technology? What are the significant impacts of the law in our community? For the Department of Science and Technology, as part of your mandate, you look back at our scientists working abroad. Where are they now? What fields are they into, and how can they help innovate and transform our society? Data shows there are about 600 Balik Scientist Awardees and 800 engagements. For me, Dr. Jinel, as a yung sila yung partner
scientists namin. So, Okay, pero sir, sa programa pong Buhay OFW, Siyensya Teknolohiya, na mapapakinggan po sa radio po ng Armed Forces, ito po si Terry Alpha. Sir, pakilala niyo po sarili niyo? hello, I'm John Vincent Celesta. I'm currently the president of Galinex, a pharmaceutical company based in Iloilo City. Yes, sir. Ano po ba yung iyong naging accomplishment na para po kayo ay maging isa sa bayan sa anong balik scientist? Yeah, actually kami, I'm a pharma company based sa Iloilo. So what we did with, in partnership with the Balik Scientist Program, dati po, since MSME na kami, we need help from Balik Scientists in order for our products to become more competitive. So, yung nangyari yun, meron kaming R&D team. Nag-collaborate kami with Balik Scientists na nandyan sa may Iloilo. Bumalik kasi sila Dr. Junel and Dr. Doralyn Dalisay para improve yung environment, R&D environment. So, pinag-aralan namin yung mga different honeys na dito sa Philippines. Titingnan namin kung ano yung effective and sustainable source of honey para sa wounds. So, yung honey natin, medical grade na po siya. Yes. At nakakagamot po ito ng sugat? Yeah, opo. Piniprescribe na po siya ngayon ng mga doctors na kailangan po yung sugat na ito. Ayun. So, siguro next time po, i-interview ko pa kayo live sa akin po mismong programa. Pero ngayon po, yun na lang po muna pong mensahe ninyo para po sa ating mga followers and viewers. Go ahead po. Yeah. So, magandang programa po yung Balik Scientist program ng DOST kasi kami po na taga-industry natutulungan in order for our products to become more competitive. So hindi lang po yung para sa company, it's all about for the Filipinos that they will have access to a better products at become more healthier. Karagdagan na lang po, saan po na-avail na po yung inyong pong we are already available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy sa Visayas and Mindanao, and we're also available online in Lazada and also in Shopee. Oh, okay. Ano po ang pangalan po ng produkto? Honel, H-O-N-E-L-L-C. So, Yes. Honel. Yeah. Thank you so much po, Sir Anna. Congratulations po. Thank you po. Magkakanta ba kami? O, sige mo na. Please mo lang. Sa leather feet. Wala sa mga tubig. So kung ang tanong ay mga kasundaluhan, at minsan nagbababad sa tubig ang ating mga armed forces, di ba? At minsan hindi nila siguro alam na yung mga tubig na yan may mga sakit-sakit na pwedeng madala. Pati yung mga pagkain sa paligid. Kaya yung pangangalaga sa kalusugan ng ating mga kababayan, sa mga farmers, sa ating mga kasundaluhan, ay napakahalaga. At syempre, yung iba pang mga bagay ay sa mga pang-opisina naman, kung nakita natin sa isang exhibit, yung paglinis naman ng hangin. So yung paggamit ng natural na mga mineral na mamimina natin dito, pero ito ay nire-arrange sa makabagong pamamaraan upang mas lalong marami ang malanghap na hangin at ma-filter out ito. So ilan lang yan sa mga posible magamit ng ating mga kasundaluhan. At kung talagang
meron pang pwedeng mangyari, alam naman natin, na kakapasa lang at kakalagda lang ng Self-Reliance Defense Program ng Department of National Defense. Marami tayong pwedeng ma-involve na mga balik scientist para lalong mapabuti ang kapasidad ng armed forces para sa operation at iba pa na kailangan nila. Yes. Okay, Shane? Okay, what about you, Bless? Gusto ko lang po tanungin yung about sa mga sectors kasi chinek ko po yung statistics and nakita ko po is parang it's always the industry and the emerging tech po yung marami talagang balik scientists like yung mga innovations, puro doon po sa mga sectors na yun. Pero yung napansin ko pong pattern is konti lang po pagdating sa health and doon sa agriculture, aquaculture, etc. Pero yung agriculture, aquaculture, parang yun po yung talagang yung kailangan natin sa pang-araw-araw natin. Kung titingnan natin, ang mga nauna nang ma-develop na science program dito sa Pilipinas ay sa agriculture. Kaya ang isang pinakamatandang ahensya ng DOST ay PICARD. Yes. At napakarami ng mga PhD natin dito sa agriculture. Siguro kung titingnan natin, pagdating sa agriculture, yung mga smart technologies. At marami na rin tayong pumapasok doon na mga scientista na galing dito sa Pilipinas. Kaya na-attract ang mga balik scientist na bumalik dito ay yung mga tema or sector na wala pa masyadong gumagawa dito para ma-develop yung research program ng mga universities na kapartner nila o sila mismo ang magtayo dito. Kasi kung meron namang gumagawa na dito, parang hindi na masyadong maganda yung opportunity for them to develop novel or new ideas. But definitely, pagdating ng health and agriculture sector, priority naman ng DOST yan. At pagdating sa health, napakarami na rin mga researcher tayo dyan. Siguro ang isa sa mga tema sa health na meron tayong isang balik scientist ay mental health at ito isang bagong programa ng DOST PCHRD. So, essentially, ang balik scientist program ay nagpupuno doon sa kakulangan ng ating mga researcher sa mga leading and new technologies na wala pa dito. Okay. Siguro, mensahe na lang po, Secretary. Last parting words. Yeah, para po sa ating mga balik scientist, sila po ay bayani din ng ating bansa na pwedeng makatulong sa atin at sila ay bumabalik upang magturo, magsanay at magtayo ng mga laboratories na makakatulong dito. At ito ay tangkilikin natin. At ang gusto ko pa ay mas marami pang local government ngayon ang mag-avail ng balik scientist program kasi ang frontline ng ating operation ay sa local level. At kung magugustuhan ng local government ang mga solusyon ng ating balik scientist, mas mapapaigi ang operasyon ng local government. Kasi, siyempre, ang ireresolba ng ating mga balik scientist ay yung mga kailangan or needs ng local government. Kaya, I also encourage yung mga local government to work with DOST if you want additional experts working in your city or town para masolusyonan yung problema niyo sa inyong mga lugar. Yes, maraming salamat po. I'm Terry Alpa and Miss Shane and of course Miss Blaze from Business Mirror. Ayo, Business Mirror. Thank you so much po muli. Ito po si Terry Alpa para po sa programang Buhay OFW ang Siyensya at Teknolohiya na mapapakinggan po sa Armed Forces Radio. Kasama po natin ang napakasipag at paborito po natin si Dr. Jaime Montoya. Hello po sir, bati po kayo sa ating mga followers and viewers. Yeah, again, thank you very much and salamat at kami ay binigyan ng pagkakataon na makasama kayo ngayon para maimbitahan kayo kung kayo may panahon na pumunta dito sa PICC. Kasalukuyan namin ginaganap yung 10th conference ng mga balik scientists. Ito po yung mga eksperto natin, mga scientists na nakabase na sa abroad, pero mga Pilipino at malaki ang maitutulong nila sa ating sa ating ekonomiya, sa larangan ng kalusugan, sa enerhiya at sa agrikultura. So talagang napakalaking tulong. Ngayon ibinibigyan natin sila ng recognition dahil sa kanilang mga contribution sa ating mga programa. Yun. At syempre po, good luck po sa inyo and once again, congratulations po sa inyong mga accomplishment. Thank you po, Doc.
Salamat. Isa po si Terry Alpa ulit, ang iyong pong kaibigan sa media. Maraming salamat sa ating lahat. Andito pa rin po tayo sa Balik Scientist Program. At siyempre po dito po sa PICC, kasama po natin ang ating isa sa idol sa DOST Art, si Sir Melvin. Hello po, Sir Melvin. Yeah, hi. Magandang umaga po sa inyong lahat. At pinagagalak po namin na makasama kayo dito sa ating 10th anniversary ng Balik Scientist Program ng Department of Science and Technology. So nandito po tayo ngayon sa PICC, kasama po ng mga maraming balik scientists na iba-iba pong larangan po ng siyensya, no? At nanggaling po sa iba-ibang bansa, no? Para magkasama-sama dito sa convention po na ito. Once a year po ay nagtatagpo-tagpo ang mga balik scientists na iba-ibang sektor po ng science natin, kagaya ng agriculture, aquatic natural resources, health, at saka po industry and energy and emerging sciences. So yun nga po, at marami pong ganap dito ngayon. Meron tayong programa, meron tayong exhibit, ano? At magkakaroon din po tayo ng awarding po at recognition ng ating mga balik scientists. Katatapos lang po ng opening program at tayo po ay nagsalita po dito sa keynote natin ay si Congress Woman Yu, na siya rin po ang naging original sponsor po ng ating batas tungkol po sa balik scientist noong 2018. So, maraming salamat po sa pagkasali. Yes, masahin mo na lang po sa ating mga OFW at ating po mga sundalo. Sa atin po mga OFW po at mga sundalo, kumusta po kayo dyan? Sana po ay maayos ang inyong kinalalagyan at sana makasama-sama rin tayo, no? Sa mga kasamahan din natin dyan, ng mga scientists at iba-iba pong mga kababayan. Yes, thank you so much po, sir. Good luck po and congratulations. Salamat po. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kasama po natin si Miss Shane. Go ahead. At ito naman po si Shane Pe, dito lamang po sa Usapang Kabayan under Margo TV Philippines. At nandito po tayo sa PICC upang i-witness po natin ang BSP 10th Annual Convention Balik Scientist. At nandito po kami kay USEC Dr. Lea Buendia. Siya po ang in-charge sa R&D ng DOST. Yes, bago ang lahat, pakilala rin natin ang ating bagong kasama, ang Bagets po. Hello po. Yeah. Hello po, magandang umaga. Ako po si Bless Ojerio ng Business Mirror and reporter po ako, DOST. At si Miss Jeng, ayun po siya. Thank you, Miss Jeng. Okay, ngayon po, ito, balik po tayo kay Ma'am. Sige, go ahead, Jeng. USEC, Lea Buendia. Ano po ang masasabi po niyong pinakabago po dito sa BSP 10th Annual Convention po na ginaganap po natin ngayon sa PICC? Well, bukod sa mga bagong balik scientists na na-engage natin, marami din silang products kagaya nitong nasa exhibit na produkto ng research and development. At ito ay sa pagtutulungan ng balik scientist at saka ng host institution. Yung host institution, pwede siyang isang university or pwede siyang LGU or pwede siyang private sector. So, ito ang pinakabago. Bukod, actually, 1975 pa yung balik scientist. Pero simula nung naging batas, ang Balik Scientist Program, ito ang ika-10 taon niya na ginaganap ang Balik Scientist. Okay. Ma'am, dito po sa ating mga scientists na sasabi nagbalik nga, no? Ano po yung sa tingin niyo po yung talaga po napaka-controversial yung kanilang products na talagang masasabi natin na magbibenepisyo po ang ating sambayan ng Pilipinas? Maraming produkto ang ating mga naging balik scientists dahil meron na tayong engagement na almost 800 plus balik scientist engagement. At doon, kagaya ng mga sinabi ko kanina na accomplishment ng balik scientist,
dito sa exhibit ngayon nakikita, may air purifier from volcanic stones, meron itong Honel wound gel, meron din atong sa ASF at saka avian influenza. Sila yung nakakatulong sa atin sa mga immediate na issues ng bansa. So, ganito ang pwedeng tugunan ng mga balik scientists natin. Ayan, talagang halos lahat po sila talaga. Lahat ng aspeto, agrikultura, industry, even health. Yes. Si Bless, baka merong tatanong. Po 2019, paangat po yung bilang ng mga female na balik scientists natin. Pero yung gender gap po parang challenge pa rin po siya until today. Ano po ba yung mga changes or targeted initiatives or incentives po na ginagawa ng DOST para po ma-bridge yung gap na to between male and female balik scientists? Actually, I don't see the gender gap. Kasi marami ring naging balik scientist na babae. If you will take a look, siguro nung early part, 1975, mga ganyan, medyo malaki yung gap. But you see, gender is not only women. It's not equivalent to women. Gender is women, men, boys, girls. Walang yun yung tinatawag na gender. So, when it comes to women, we have also engaged a lot of women itong mga recent years. Dahil marami na rin women na nakakapag-aral ng master's at saka PhD, higher education. So, we engage them. Usually kasi kaya marami before na men, kasi ang nag-aaral abroad ay yung mga lalaki. Naiwan yung mga babae. Take care of the family. But now, usually ngayon, sama-sama yung pamilyang nag-aaral abroad. So, may isa nga kaming balik scientist na yung mag-asawa naging balik scientists because they both studied abroad. So, nagkaroon na rin ng expertise yung mga babae, hindi lang kagaya ng mga lalaki. In terms of geography, most po kasi ng mga balik scientists natin is galing po ng North America, mainly po siguro yung sa US, Canada. How does the balik scientist program plan to reach more experts po outside this region, particularly po sa Europe, Australia, and sa Africa po kasi parang 2% lang po ata yung balik scientist natin. If you will remember, ang balik scientist ay kailangan may Filipino descent or Filipino. So, usually, ang mga pinadala para mag-aral at nanirahan abroad ay sa US. Kaya mas maraming scientists tayo from the US. But in later years, itong mga recent years, ay meron na tayong from Asia, like Korea, South Korea, meron na tayo from Japan, from other Southeast Asian countries. Yung sa Africa, I think very few dahil kokonti ang Pilipino doon. So kung nasan yung mga Pilipino, that is our target. And majority is still in the US. But unti-unting lumalabas na tayo from the US kasi marami nang nag-aaral sa Australia, sa Japan, sa ibang bansa. Yes. Okay. Siguro hindi na natin ganong abalahin si Ma'am, dahil last question na lang, Yusek. Yusek Bendia, with regards nga po dito sa balik scientist po na to, program ng DOST, for 10 years na, di ba po, sa tingin niyo po ba they will stay here for good at hindi na sila babalik sa ibang bansa? Yan din ang gusto natin. For them to stay here for good. But you see, it's a personal commitment. Hindi pwedeng ipwersa ng programa. But if I may recall, marami nang nag-stay for good. Hindi lang natin siguro na nababalita na they stayed for good. But there are maybe increasing numbers of those who preferred to stay for good because they saw their expertise have a greater impact dito sa Pilipinas. Kasi kung sa abroad sila, marami silang matalino. Although marami ring matalino dito sa atin ngayon.
but their specific expertise will mean a lot kapag ka nasa third world country. Yes, ayun naman po sa kanila, kahit daw po sila nasa abroad, meron naman daw po tayong online, kaya continuous pa rin daw po yung... Actually, kahit tapos na yung engagement nila, we can still connect with them. Nagpo-consulta pa rin tayo sa kanila. So, ibig sabihin, hindi natatapos yung engagement nila kung pupunta lang sila dito. But it's a continuous engagement and open sila sa ganyan. Yes, alam niyo po Ma'am Leia, marami po akong tanong sa inyo about armed forces, pero gusto ko po i-live ko po kayo tungkol kasi napakarami pong pakinabang ang ating po mga armed forces. Ay, oo. Marami kaming research. Oo, kaya gusto ko po talagang live po kayo sa program. Kahit sa tela. Ayan, marami po. Ayan, go ahead. So, okay. Any parting words po, Yusek? Well, ako ay nagpapasalamat first and foremost sa media partners natin. Dahil sila yung tumutulong sa amin to promote the Balik Scientists. We cannot do this alone. And the media partner has been giving the boost to promote the Balik Scientists. Hindi lang dito but even abroad. I mean, nakikita tayo, pinopost ninyo sa inyong mga Facebook, sa inyong mga social media. And I'd like also to thank our host institution and of course even the President who has given his full support to the Balik Scientist program. So maraming salamat at sana patuloy niyong itangkilikin ang ating Balik Scientist program. Yes, thank you so much Ma'am Leia. Ako po si Terry and Shane and Bless. Thank you ma'am. Thank you po, Yusek. Yes, magandang buhay po sa ating lahat. Ito po si Terry Alpa para po sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya at Teknolohiya na mapapakinggan po sa Armed Forces Radio, DWWD AM Radio po. Tayo po yung mainstream media. Okay, ngayon po ay nandito pa rin po tayo sa Balik Scientist Program. Siyempre, kasama po natin ang isa sa very successful one of the scientists po. Pakilala niyo po sarili niyo. Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay si Dr. Jonel Saludes, isang balik scientist galing sa University of California na ngayon ay faculty member and scientist na sa University of San Agustin sa Iloilo City. Kami po ang university partner ng Galen-X Industries sa Iloilo City na nag-discover at nag-develop ng isang produkto na tinatawag na Honel na nakikita niyo. Yan. So, ito yung sumisikat ngayon. So, isa po ito sa mga naging accomplishment po ninyo. Okay? So, ang pag-discover nito is partnership between University of San Agustin at Pharma Galen-X Industries. So, ang university ang nag-discover, nag-identify, pinag-aralan at pinakita na ang Filipino honey ay merong kakayahan na mapabilis ang pagaling ng mga sugat, especially itong mga sugat ng mga diabetic, yung tinatawag nilang diabetic foot wound na linggo-linggo, buwan-buwan na hindi pa rin gumagaling kasi hindi siya tumutuyo. So, ang University of San Agustin ang nag-identify ano ang mga composition na nasa Philippine honey na tumutulong sa pagaling. Ngayon, si Pharma Galen-X, ang industry partner, ang tinatawag nating nag-develop o nag-translate ng research into actual commercial product kasi sila ang may factory ng pharmaceutical products sa Iloilo City. So, it's locally made. It's locally made sa Iloilo City ang manufacturing nito. And then, nung na-formulate na into itong tinatawag na wound gel, si Galen-X na rin ang nagdi-distribute, nagbibenta nito sa mga pharmacies sa buong Pilipinas. Sinabi na ni Mr. Sayas kanina kung anong mga pharmacies ang nagdi-distribute sa buong Pilipinas. So mabibili ito, available na siya. Wow. Okay, siguro Doc,
para mas maganda yung ating discussion at mahaba-haba, iimbitahan ko po kayo sa aking programa po. Live po tayo. Pero ngayon po, yes, ngayon lang po, siyempre, saka ko natatanungin kung paano nagsimula ito sa atin na lang pong program. So ngayon na lang po yung dito pong nagaganap ngayon po. Bali po, ano po ngayon yung Balik Scientist program pa po. Ang Balik Scientist program is programa ng gobyerno na pinangungunahan ng Department of Science and Technology or DOST. Sinusuportahan, inaanyayahan ng DOST ang mga Pilipino na mga scientists abroad na umuwi ng Pilipinas para magserbisyo sa kapwa Pilipino. Tinatawag natin merong short term, yung mga ilang linggo, ilang buwan lang, merong medium term, 1 taon, o merong long term, 3 taon. Ang pagserbisyo sa Pilipinas, ako po ay isang long term balik scientist. Ayun! So, ibig sabihin, Dok, pagbabalik na kayo scientist, dito na po kayo. Oo, may mga balik scientist na pagkatapos magserbisyo, bumabalik abroad. Ako naman ay repatriated balik scientist. Pagkatapos mag-servisyo, nag-decide ako na huwag nang bumalik abroad. Dito na ako sa nice po. Masaya po kami mga Pilipino na kayo po ay dito na. Kasi po, yan pong product na sinasabi nyo ay napakarami pong diabetic na Pilipino. At siguro po, yung mga gustong ma-save yung kanilang paa, kamay. Naku, napakarami ko pong kakilala. Opo. Kaya gusto ko po live kayo kasi para po mapanood kayo ng ating mga OFW sa 4 na sulok ng mundo. Dahil po sa grupo ko, nabantay kasangga ng OFW International, napakalawak po noon. Kaya po gusto ko kayo na live. na ma-invite sa programa. Yes. So ngayon po, ay hingan ko na lang muna kayo ng mensahe para po sa ating mga OFW and of course, ang ating pong mga sundalo dahil tayo po ay nasa boses ng Kawal Pilipino Radio. Go ahead po. So sa mga OFW, pareho tayo OFW nice. Sa abroad din ako nagtrabaho. So tayo mga OFW, tinatawag tayo mga bagong bayani. Kami mga balik scientists, tinatawag din ng mga bagong bayani. So nagsiservisyo tayo para sa ating mahal na Pilipinas. Tinatawag natin selfless act ito. Kasi tumutulong tayo sa mga Pilipino na nangangailangan din. May kanya-kanya tayong stories of our life. Pamilya na pamilya sa akin. Meron din akong sariling stories of my life. Yes. Pero at the end of the day, iniisip natin na uuwi tayo sa Pilipinas, magsiservisyo. Of course, pamilya natin ang pinakauna, tapos ang ating community. So, collectively, tayong lahat, meron tayong role na nakakatulong ang kaligayahan natin. Ayun, ang atin naman pong mga tunay na bayani. Ayan. Ang ino pong mensahe po sa ating mga sundalo, sila po yung tunay. Oh yes, ang mga sundalo natin, maraming salamat for giving and keeping peace and order sa Pilipinas. Talagang saludo sa inyo. Maraming salamat. At syempre, saludo din kami sa inyo, Doc. At pag ginas po natin si Doc live on air, medyo mahaba-haba kasi may buhay OFW siya at buhay scientist. Congratulations po mga Doc. Ito po si Terry Alpha po. Marami pong salamat. Okay, magbabalik po ulit tayo at syempre po ang inyo pong napanood ay ang ating pong mga panayam sa ating pong masipag na DOST Secretary Renato Solidom at syempre si Yusek Lea Bendia ng R&D, Research and Development, and at sa ating pong mga magigiting na scientists, ayan po nakilala nyo na po sila at yung kanila pong mga ni-research na sabi natin matagumpay. Okay, at syempre po narinig nyo rin po ang ating panayam po kay ng PICAARD po. Ayan po, ang ating pong kaibigan din po yan, si Sir Marvin, ano? Ayan. Okay, at siyempre po, ayan, thank you so much DOST PICAARD at DOST NCR at ang ating pong si Jeng Nipacio, yung ating pong kaibigan dyan. Thank you so much po
At syempre po, pansamantala na po tayo magpapaalam. Muli po tayong babalik sa susunod po na programa po natin na papakinggan po every Wednesday 6 to 7 p.m. sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino, at syempre po sa ating pong ang Buhay OFW and Virtual TV and BK Telemedia sa Kingdom of Saudi Arabia. Tayo rin po ay napapakinggan. Maraming salamat po sa inyong lahat. In behalf of our partner Albert Bonson and Jeline Valenzuela, Miss Bunny Magnet, pansamantala po tayo magpapaalam. Ito po si Terry Alpa. Maraming salamat po and God bless to all.